Hello guys, welcome to my channel, welcome to my video, and for today's video guys, ayun, I'm supposed to have my duty tonight. Unfortunately, I was placed on standby, and early this morning actually, I was expecting na ma-standby talaga ako tonight. So nagkatotoo nga siya. So yun. So basically, ito yung worst sa pagiging standby. Actually, this is my third time to be standby and I was cancelled last month. So yun, ito yung worst part ng pagiging standby because you have to be up the whole night. You have to wait for a call, a text from your charge nurse or your A&M para i-inform ka kung kailangan mo bang pumunta sa duty or what. I'm just hoping na tonight sana walang mga admissions sa unit namin. So yun. Sayang lang, lugi na naman tayo sa negosyo natin, di ba? Kasi yung mga pasyente ko naman kagabi, okay naman sila. And syempre, update lang sana yung gagawin natin kung nakapasok tayo tonight kasi nga same lang din naman yung nurse na pinagbigyan natin ng handoff kanina umaga. So yun, though yung I had 4 patient last night and okay naman sila, manageable naman. Though dalawa doon is post-op, so talagang yung dalawa doon kahapon sobrang busy ko kasi round the clock yung meds talaga nila. Ginawa ko ng round the clock kasi talagang mayat-maya hihingi sila ng gamot or whatsoever. So yun. And syempre pag mga ganyan, pag pain management, you have to reassess your patient every hour, ganyan. Tapos yun. Kailangan kasi sa sobrang nilang daming pain meds, importante talaga yung assessment kasi din mag-base kung anong klaseng meds yung bibigay mo. So yun, buti na lang din, okay naman din yung mga pasyente ko, mababait din naman. So yun, ano ba pwede natin pag-usapan? Well, siguro, hindi ko pa rin nagagawang content yung ano ba yung mga disadvantages and advantages of being a night shift nurse. So, yun lang, yun siguro. And, syempre guys, just to let you know, every time na gumagawa naman ako ng mga videos or content, hindi siya planado actually. It's a random videos. Tapos hindi rin na siya scripted. So sa kwentuhan natin ngayon, kung if ever man may mga na-missed out ako or may mga additional info kayo na pwedeng ibigay, comment below guys para at least mas marami rin tayong ma-inform ba ng mga co-nurses natin and colleagues sa pag-uusapan natin tonight. So yun, siguro siguro one of the advantages of being a night shift nurse, number one, siyempre mas malaki yung rate mo talaga. I mean, mas malaki yung sahod mo every 2 weeks yan. So, kasi especially if you're doing weekends shift, so mas malaki siya. Aside from night differential, meron ka pang weekend differential. So yun. Luckily sa case ko kasi nung nag-undergo ako ng preceptorship, yung nakuha akong preceptor or yung binigay sa aking preceptor is under siya ng weekend contract siya. So she's doing Friday, Saturday, Sunday shift. So yun yung naging shift ko. So talagang yung under ako ng preceptorship pa, medyo malaki yung mga sinasahod ko noon. So yun. Well, syempre di sa Florida hindi naman din ganun kalaki yan, but then para sa akin okay na siya. Good enough naman para makasurvive ka talaga. Though yun nga lang medyo hindi ganun kalaki may ipon mo, but then okay lang. At least kahit paano may naipon, wala ka namang utang, di ba? Parang ganun. Well, utang sa sasakyan, insurance, ganyan. Pero other than that, wala naman. So so nung natapos yung preceptorship ko, nirequest ko dun sa A&M namin or yung gumagawa ng schedule namin na kung pwede or if possible na isunod pa rin ako dun sa schedule ng preceptor ko. So luckily, may mga karamihan ng mga duty ko is weekends. So yun. I don't know sa mga succeeding months kasi syempre marami rin mga staff na gustong mag-work ng weekends kasi nga syempre yung weekend differential, di ba? So yun. And sinabi ko rin kasi dun sa A&M namin na mas confident ako since bago pa lang naman ako katatapos ko lang ng preceptor ko, sabi ko mas confident ako pag
ka-duty ko yung preceptor ko kasi alam niyo yung pakiramdam na lagi kang may backup if ever man na may mangyari or mabisi ka, basta may pwedeng may pwedeng kang pagtanungan yun, ganun. May pwedeng sumalo sa'yo, parang ganun. Pwede na mag-entertain sa'yo. Kasi syempre, since siya yung preceptor ko, siguro may factor dun na syempre siya yung nagturo sa akin. So, in a way, parang responsibility niya pa rin ako kahit pa paano. So, yun. And next na siguro ang advantage is pag night shift, konti yung mga doktor na nag-rounds or none at all. Wala masyadong mga relatives. Tapos mostly tulog yung mga pasyente mo. So, yun. So, hindi mo kailangang dumugo yung ilong kaka-English. So, yun. And then, mas konti yung gamot, I would say, pag night shift ka. Ano pa ba? So, basically, yun lang naman yung naiisip ko ngayon. And then, yung mga disadvantages siguro is, well, for me, number one, syempre, pag disadvantage, pag night talaga, ang hirap gumawa ng tulog. Especially sa case ko, di ba? Kung napanood yung previous, may video ako na, or content na ginawa na sabi ko, I'm struggling talaga sa gumawa ng tulog pag duty ako sa gabi. So, yun, kasi nga, ever since naman talaga, ang maximum na kompletong tulog para sa akin is 4 hours. So, sobrang bihira lang talaga nangyari sa akin yung nakakompleto ako ng 8 hours, usually 4 to 5 hours, okay na sa akin, kompleto na sa akin yun. And then, another disadvantage siguro, well, hindi siguro talagang disadvantage siya, kasi ang hirap nga, lalo na pag malakang tulog, kalaban mo talaga antok sa duty, as in sobrang antok talaga. Luckily sa case ko naman, sa almost 6 months na nag-duty ako as a night shift nurse, hindi pa naman ako nakakaramdam ng antok pag gabi or pag nag-duty ako kasi ang ginagawa ko kasi ang weirdo nga kasi hindi ako umuupo guys pag nasa duty. All night long nakatayo lang ako, nagwo-work ako sa wow ko na nakatayo. Kasi na-experience ko one time nang na-try ko umupo ng medyo matagal. Sobrang inaantok ako, sobrang nakakaramdam ako na antok ako, mas tinatamad ako. So yun, buti na nga lang siguro, wala pa naman mga varicose veins sa ngayon. Ay, hindi rin ako gumagamit ng compression socks. So yun, so sana lang maging okay pa din yung mga binti ko, 'di ba, sa mga succeeding months, years. So yun. And then disadvantage also is pag nag-busy yung pasyente mo or nag-toxic yung pasyente mo, ang hirap pag humagilip ng mga doktor. Yun talaga. Kasi usually pag night shift ka, yan yung hingi ng mga pain meds, especially pag wala mga standing order or hindi namang yun admit sila hindi nila kailangan ng pain meds. So yun, tapos yung iba kailangan nila matulog ng maayos, so magre-request sila ng mga sleeping medication ganun. So ang hirap magilip ng mga doktor. So sa kaso namin, kung ang nagko-cover dun sa attending or yung physician na under sa pasyente na yun is under hospitalist, madali lang kasi pwede mo silang i-chat. So mabilis lang, nag-reply naman sila. But then pag under sila ng IPC, so kailangan mong i-page, so kailangan mo silang tawagan, so dadaan ka pa ng operator, hintay mo yung tawag nila. So basically it takes some time. And usually yan yung mga pag-under sila ng IPC, nagagalit yung mga pasyente, lalo na pag in pain na talaga, pag gusto nila matulog pero hindi sila makatulog, yung mga ganun. So yun. So talagang ma-realize mo talaga sa mga ganung pagkakataon na talagang grabe rin talaga yung patience yung patience na kailangan mo pag nasa nursing profession ka. Yung communication skills mo, kung paano mo sila i-pacify. Alam mo yun, sobrang hirap talaga. So, hindi siya madali. Sobrang hindi talaga siya madali. Grabe rin pala talaga yung pagiging nurse. Parang, grabe. Ang hirap. Parang, isa siya sa mga mahirap na profession. Yung pagiging nurse talaga. Kasi, pag nurse ka, expected, kailangan alam mo lahat. Diba? Parang, yun din ang nakakainis siguro kasi di ba before naman,
from the word itself, nursing is more of pag-aalaga na naman yung dapat ang ginagawa talaga, di ba? Pero syempre, nag-evolve and meron tayong mga pabidang mga colleagues. Sorry, ah. Yung mga ganun, alam mo yun, I don't know if I'm making sense na parang, kasi diba dati totoo naman, parang dati naman, from the word naman itself, diba, nursing, more alagaan mo yung pasyente, magbibigay ka ng gamot. Pero yung more of sa mga technical side na, yung mga alamin mo yung mga, yung, 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 tawag dito, pathophysio ng sakit nila or whatsoever, magbigay ng information sa kanila. Parang hindi naman natin hindi naman talaga ganun dati. I would say, ako. Siguro dahil nga rin talaga may mga tayong marami tayong mga pabibong mga colleagues. So, nag-evolve na. So, as time goes by, so na-realize ng mga doktor, ng mga healthcare team na, ito mga nurse talaga, parang lahat pwede namang gawin since tayo yung nakatutok sa pasyente. So, yan, inaako na natin usually mga ginagawa ng mga doktor, ng mga ibang healthcare team, members, alam mo yun. So, yun. Kaya parang ngayon, yung burden and yung workload ng pagiging isang nurse is sobrang bigat na, di ba? Parang, parang, if you're a nurse, you're expected to be smart, like, to be knowledgeable. So, basically, dapat alam mo lahat. Parang ganun. Parang mas minsan daig pa yung doktor, parang gano'n. So yun, sobrang hirap niya. So kaya kaming mga nurses na hindi ganun katalinuhan, medyo nahihirapan sa ganung sistema sa ngayon. Sa trend ngayon na parang, especially di ba dito sa Pilipinas, sa US, yung mga nurses dito sobrang ang gagaling, grabe, sobrang saludo talaga para sila mga doktor. Tapos sila pa yung mga nagre-recommend sa doktor kung ano yung mga dapat ibigay. Kasi mas alam natin mga nurses yung mga nangyari sa pasyente, kung lalo yung mga gamot na effective, ano ba yung mga gamot na nag-work sa mga pasyente at mga gamot na hindi nag-work, di ba? Parang ganun. So yun, sobrang hirap lang talaga din talaga. Kaya, I don't know, sabi ko nga talaga, pag after 3 years, parang, ngayon, parang ayoko na mag-nurse. Nakakapagod siya. Well, siguro kasi it comes with the age. Diba? Nga, may share ko rin pala, nawala na ako sa advantages na naging random na yung kwentuhan natin, guys. So yun, and isa rin pala may share ko, kasi siguro, I don't know guys, kung may mga katulad ko rin ba mga nurses na may mga edad na matagal na wala sa nursing, sa bedside, tapos ngayon nagbabalik. Ewan ko kung nafe-feel nyo yung nafe-feel ko na parang hindi na ako ganun ka-driven when it comes to my profession. Well, I mean, hindi naman ako nagpapabaya. I love my job. I love my work. Ginagawa ko pa rin mga duties and responsibilities ko being a nurse. Religiously, minsan talaga. Hindi, minsan talaga, di ba? Alam mo yung totoo. Pero, what I meant was, parang, di ba kasi kung yung mga younger years pa natin, yung kabataan natin, yung especially pag newly grad ka, masyado kang driven to prove yourself na magaling kang nurse, dapat alam mo yung ganitong bagay, bla bla bla. Alam mo yun? May making sense ba? Parang ganun. Tapos, siguro kasi kahit nasabihin kong more than 3 years lang yung experience ko being a nurse na nasa Pilipinas ako at saka nag-work ako sa Singapore, I would say kasi na parang na-meet ko kahit paano yung sasabihin ko na naging magaling akong nurse. Nagawa ko yung mga procedure na yan, yung mga bagay-bagay na yan. Kasi ngayon, especially pag nasa unit ako, duty ako, lalo na pag may mga IV insertion, ganyan, na-out yung mga IV, ganyan, infiltrated, or may phlebitis na yung mga site nila. Hindi ko, tinatawag ko na lang yung mga kasama kong mga nurses na magagaling sa IV, na hindi na ako ganun ka-driven ba. Unlike dati talaga, pag ganyan, talaga mag-volunteer pa ako, kasi gusto ko mahasa talaga yung skill ko ba, sa pag-insert. So ngayon parang hindi na, sakto na lang, saks na lang, parang ganyan. I don't know. Siguro kasi parang yun nga, hindi naman sa pera-pera na lang yung labanan ngayon. Pero parang sa nung mga time na nawala kasi ako sa nursing, mas marami na-realize yung mga bagay-bagay. So, I don't know, ang gulo, no? Basta parang ganun. Ako ko may mga kaparehas ko rin na ganun, hindi na ako ganun ka-driven. Na parang ang purpose mo na lang sa ngayon, ang purpose mo na lang kaya ka ulit ng nurses. Siyempre, for better opportunity, for greener pasture, to provide something for your family, parang ganun.
Pero syempre, nandun pa rin naman ako na, na nag-aral pa din naman. Kasi naman, kailangan continuous education talaga eh. Kasi minsan may mga cases ka na na-encounter na kahit naman na-encounter mo na siya in the past, syempre nakakalimutan mo yun, di ba? Ang tendency naman is pag hindi mo ginagawa yung isang procedure or mga bagay na ganyan on a regular basis, talagang makakalimutan mo siya, di ba? So, kailangan mo lang i-reorient yung sarili mo, pag-practice, ganun. So, yun. Saan na ba ako? Nawala nga ako. Yun. And yun nga guys, may share ko lang kasi diba dun sa mga previous videos ko rin na sobrang sinasabi ko na sobrang anxious talaga ako pag lalo na pag darating ng Friday, Saturday, Sunday na mag-duty na ako. Ngayon guys, I would have to say na parang medyo okay na, medyo kalmado na. Well, syempre nandun pa rin yung anxiety, especially pag first night mo after your long day off. So sobrang kabado ka kasi hindi mo alam kung ano yung magiging kaso ng pasyente mo, paano pakikitungan yung mga pasyente mo kasi hindi naman lahat gusto ka, di ba? May mga pasyente talaga pasaway, match-challenge ka talaga sa kanila, alam mo yun. So, dyan talaga papasok yung pagiging effective nurse mo, di ba? Paano mo sila mapacify yung mga irate na mga reklamador na pasyente, parang gano'n. So, yun, medyo okay na tayo ngayon. Mas na-appreciate ko na yung trabaho ng solo. Medyo hindi lang tayo kinakabahan kasi buti na lang talaga mababait yung mga kasama ko sa unit, sobrang babait nila. So yun, wala na akong masabi na kanda rumble-rumble na ba yung mga sinabi ko. So yun lang guys, tinake ko lang tong opportunity na to na medyo may gawin kasi nga hindi rin ako makatulog. And I am hoping na hindi na ako tawagan kasi baka pag nag-duty ako tonight ay lutang ang mangyari sa akin. Kasi nga medyo hindi talaga kompleto yung tulog ko. Naka 2 hours, parang 2 to 3 hours lang ata ako. Tapos hindi na ako nakabalik ulit. Kasi nga, nung tinatry ko matulog, nararamdaman ko talaga mas-standby kasi nasa-standby ako. So, yun. So, yun guys. Challenging yung next month na duty ko kasi every week, 4 nights in a row talaga ako. I don't know kung kakayanin ko yung 4 nights kasi dahil nga sa sleeping pattern na meron ako, ewan ko lang, parang baka ika-second night or third night ko pa lang lutang na ako. But syempre, yun nga, every time na nag-duty ako, talagang sobrang nagdadasal ako na bigyan ako ni God or isend sa akin ni God yung Holy Spirit para i-guide ako na kung antok man ako, sana lagi niya akong tapikin ako na mag-alerto kasi sobrang at stake talaga yung lisensya mo eh. Pag nagkamali ka dito, ay, nakakatakot, yari ka talaga. Bukod sa mawawalan ka ng lisensya, pwede ka pang makulong, di ba? Kung makaharm ka ng pasyente mo. So, yun yung lagi ko pinagdadasal na sabi ko, Lord, please give me like enough wisdom and knowledge. Sana yung critical thinking skills ko is ma-develop ko ng mas maganda, mas maayos. May apply ko sa mga pasyente. And syempre, sinasabi ko talaga lagi na let me be a safe and competent nurse, mga parang ganun. So, yun. So, kaya, guys, before mag-duty, mag-pray talaga. Tapos pag nararamdaman mo na anxious ka na, sabi ng turo sa akin ng nanay ko, positive thinking lang, mind over matter, sabi mo na I can do this, God is with me, in Jesus' name, amen. And it worked. Try nyo din. So, yun lang, guys. For more nursing adventures and interesting stories, guys, follow for more.